Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is December 1, 2025. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may East Avenue Medical Center sa may Diliman, Central Diliman, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may Marriott Hotel Manila. Diyan yan sa Manila Resorts Drive sa may barangay 183 Pasay. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po tayo natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government. Thank you po. Or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. So, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. So saan banda yung ERC Red daw? ERC Red? Ikot ka na lang. Sige. ERC Red to. ERC Red. Sa China pupuha ng unit. Pwede naman daw hong gawin dito yan, mura pa. Meron daw ho bang discount na nakuha ang DOTR sa China, kaya doon kukuha ng supply. Sabi ho ni Dan Jefferson Baldia, hindi ko rin po alam eh. Edita Tina
maganda umaga po sa inyo. Magandang morning din ang bati po ni Lino Maranyo, nag-good morning from Tondo, Manila. Si Chris Medina, magandang morning pa, shoutout naman daw sa mga kababayan niya sa Bulmon, Cebu. Sa mga taga Cebu, ayong buntag sa inyo ha, mga kapamilya ho natin dyan sa Cebu. Golden Girl din, magandang morning. Si LB Benitez, taga-attendance check na rin, magandang umaga po sa inyo. Dr. Maria Casti, magandang morning, happy December. Siyempre, baka kayo pinalilingan pa ha. From Marikina City, nag-good morning na rin. Si Catherine Enriquez, magandang morning po sa inyo ha. Pati na rin kay Tita Christy Galvez at kay Father Tony Herente. Ate Mercy Kayana ng Kabataan dyan sa Bataan. Magandang morning. Ay, ang Tito Alvin po ninyo nasa bakasyon ngayon, baka hanapin po ninyo. Kailan ba babalik si Alvin na Kuya Fred? Hindi ko alam kailan ba babalik. Alibali, abang-abang lang po tayo mga kapamilya. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin. Sa nakalipas na isang oras nating balitaan at kwentuhan. Lunes pa lamang ho ngayon ha. It's Monday. Baka kayo po ay tatamad-tamad pa dyan. Hindi ho ba't mabilis lang ang weekend. Sa mga sumama ho sa kilis protesta kahapon, pahinga din ho kayo pag may time. Alam mo namin nakakapagod talaga. May abang ho tayo kung ano man ang magiging development ho sa Investigation and Independent Commission for Infrastructure. Kung meron ho bang mga susunod pang sasampahan o i-recommendang makasuhan, kung matutuloy na ba ang talagang naipangakong live streaming ng ICI, si Congressman Sandro Marcos na nagsasabi na muna willing siyang live stream ang kanyang magiging pagharap sa Independent Commission. Again, sabi nga ho ng ICI, depending ho yan sa resource person. Kapag gusto ng resource person o nung kanilang inimbitahang bisita na magkaroon ng live streaming, ay di tuloy yung live streaming. Pero so far, ang lahat po ng mga naunang sumalang sa pagdinig ng Independent Commission itong nakalipas na linggo ay lahat po yung nag-request ng executive session. Kaya wala ho tayong napanood na ano bang live streaming ng hearing ng Independent Commission. Sunog yan. Ang lakas na ang ano yan. Ang laki niyan. Itim na itim. Hindi nakakagalaw sa opisina, hindi nakakapasok sa trabaho pagka walang signature style. Para daw upang may kulang, parang cellphone niya na hindi makagalaw-galaw sa trabaho kapag walang lipis. At teka, dyan lamang ho kayo ha. Muli maraming salamat sa inyong pagsama ko sa amin sa nakalipas na saktong isang oras na ating balitaan at kwentuhan. Kabila, wala kami overtime ngayon ha. Sakto tayo today ha. Ako po si Dari Johnson, walang BBT, walang maglilipat ng channel, susunod ng Gising Pilipinas. Hindi bago kayo ha. So alam niyo na kung bakit kami nag-overtime ng mga alas 6 ng umaga. Kung merong dapat memohan ay alam niyo na kung sino. Babay na ho muna, ako po si Dari Johnson, walang maglilipat ng channel, susunod na Gising Pilipinas. Makakasama po ninyo sina Ninong Robert Mano and Ninong C. Raz. Bye! See you again bukas! Good night! Ang nagbabalik ang Danny Johnson Manabat sa Ronda Pasada. Ronda Pasada.
balita at GCFM Teleradyo, una sa balita, una sa public service. Kasama ng TVP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin sa pamilya, Bingo 2. Oras natin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gising! Pilipinas! Simula ng umaga ng puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan mo ang araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na! Gising na! Bago na! Bago na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas! Good morning! Kumusta? Nagulat ba? Nagulat ata. Ito daw, inasalan. Alas 4 po. Hindi. Alas 6 po ng umaga. Magandang umaga. Mga kapamilya. Magandang gising Pilipinas. Narito na po ang mga mainit na balita ngayong Lunes sa Gising Pilipinas. Naniniwala po ang ilang grupo na matagumpay ang ikalawang trillion peso march sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ayon po sa organizers, 30 hanggang 55,000 ang dumalo sa pagkilos na nagtapos pasado alas 6 po kagabi. Pero sa tala ng Quezon City Police District, 5,000 rallyista lang ang estimated na bilang ng nakita sa rally batay sa drone shot. Nagsimula ang programa sa interfaith prayer na sinundan ng misang pinangunahan ni CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David. Nilinaw po ni Cardinal David na walang puwang sa trillion peso march ang pahayag na destabilisasyon o pagpapalit ng gobyerno. Iginit naman ni Akbayan President Rafaela David na kailangan pang kalampagin ang pamahalaan. Lalo't maliliit na personalidad pa lang ang naipakulong kaugnay ng sinasabing maanumalyang flood control projects tulad sa mga opisyal ng DPWH Mimaropa. Ayon kay David, posibleng magkaroon ng ika-2 trillion peso march sakaling wala pa ring malaking personalidad na maipakukulong. Iginit naman ng DILG na mapayapa ang isinagawang kilos protesta sa EDSA People Power Monument. Maghapon yung activity kahapon, partner. Nakita ko yung Sino nakita mo? nakita ko yung gigil ng mga mata ng ating mga ibawas ko sa kilos protesta dahil nga panawagan ng partner doon. Huwag kayong yung mga dilis. Yung common word na term nila, dilis. Kasi ang dilis, di ba, maliit, manipis. Kasi may pampano. Oo, mayaman yun. Oo, Alaman, tanigi. Baka gusto nila tuna. Oo, ito gusto nilang mahuli dapat sa karagatan para mahuli na barret. Pero ikaw kahapon, Luneta, kapag di ba, nagkagulo agad din ang aga-aga pa. Kaya kakarating ko lang po. Walang permit. Nagkagulo yung walang permit. May tinatawag na ng verbal permit approval. Sabi ng pulis, walang ganun. Parang kahit sinuswell mo sabihin, may permit ka naman pag gano'n partner. Kaya sinasabi, pero pinagbigay sila ng pulisya. Pero wala, nagtuloy-tuloy lang sa mga tanghali. Activity nila. Bigong makarating naman sa Midjola ang mga grupong pag-rouse ng protesta laban sa katiwalian. Kabilang po dito ang grupong bayan na nagmarcha sa Luneta, pero bigong makalusot dahil sa mahigpit na seguridad ng pulis. Napilitan ng grupo na daw sa protesta sa reklami kung saan sinira ang FPG na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Bayan Chairperson Teddy Castillo na overkill o sobra-sobrang nilatag sa seguridad ng mga pulis sa Midjola. Pero hindi nang kinibiyaya ni Secretary John Villanueva na overkill ang dami na ipinakalat ng pulis partikular sa Midjola na malapit sa Malacanang sa tara ng Philippine National Police. Mahigit 3,000
rallyista ang nagsagawa ng protesta sa Recto Avenue. Pinagmumura naman ng ilang rallyista sa Remulia habang nakapatid o partner talagang sinasapit nga ako na ng kulay. Pinura yung secretary kasi nakagano'n ng secretary. Nakatayong tig-tig sa Nasa container ba tapos nakatigil na yung sigaw pa sila yung secretary. Sa nila minura kasi hindi sila makalagpas. Hindi sila makarating ng Mindiola. Makakalagpas yung partner bukod sa container van, bukod sa mga barikada ng police, yung mga bar, Oo. talagang Ano ba kaya? So, pag nagpilit ka, tusok ka doon. pero sabi naman ng haligi mula silang wala siyang planong magsampa ng reklamo at iginit na karapatan ng publiko na magpahayag ng opinion sa gitna ng issue ng katulian. Sa rally naman noong September 21, mahigit 200 ang nareso matapos panggulo sa pagkilos sa Maynila. Kabilang dito ang ilang rallyistang pumasok sa isang hotel. Tsaka kinuha ang ilang gamit at sinugnog sa labas sa Recto Avenue. At kahapon, partner, marami din yung dumalo. Pero wala yung eksena ng pagsusunog. Wala yung eksena ng pagbabato. Wala yung eksena ng kung saan ng gasik ng kaguluhan. Ang sabi kasi nila, magpuprograma lang kami. Hindi namin layunin na manggulo, mangharas. Kung sa amin lang may parating namin yung panawagan namin dun sa Malacanang. Pero pagdating ng Recto Avenue, wala. Nakaharang na Harang na. Bago naman magpunta ng Recto Avenue, sumiklap ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at ilang grupo sa kasagsagan ng rally laban sa katiwalian sa Luneta. Pinigilan ng mga pulis ang grupong Tambol Bayan na ibaba mga instrumento para tutugtog sa tinatawag na Baha sa Luneta 2.0. Hindi rin pinayagan ng mga pulis na mag-set up ng entablado ang ilang grupo sa Luneta dahil sa kawalan po ng permit. Pero nanindigan si Bayan Chairperson Teddy Casino na nakipag-ugnayan ng mga grupo sa MMDA at lokal na pamahalaan ng Maynila hinggil sa nasabing pagkilos. Nilinaw ni Manila Mayor Isko Moreno na hindi siya tutol sa protesta pero Ang bilang ko lang kanina, dalawa. Sorry. sa Rojas Boulevard habang National Parks Development Committee ang may kontrol naman sa Luneta Park. Ayon po sa alkalde, maaaring magsagawa ng rally kahit walang permit sa Liwasang Bonifacio dahil isa itong Freedom Park. Sinita naman ng mga pulis ang tatlong lalaking nakasuot ng balaklava o takip sa mukha sa kasagsagan ng rally sa Maynila. Inimbitahan sa police station at pinagsabihan ang tatlong lalaking kabilang ang 18 taong gulang na college student. Nagpakilala mga lalaki bilang contributor sa KS21 Facebook page na pininiwala ang may kaugnayan sa kilusang September 21 na sinasabing freelance media na pinondohan ng hindi tinukoy na non-government organization. Sinabi ng Manila Police District Spokesperson Major Filipinas na pinakawalan ang mga sinasabing Facebook journalist partner. May ganun pala. Ganun pala, Facebook So, journalist. yun nga, pinag-usapan ni kanina, may ano ba? May YouTube journalist? Ewan ko ba? Lahat na lang nakisakay sa pagiging TikTok journalist. journalist. Teka lang ha, parang Baka hindi vlogger, po ata tawag. yun. Baka vlogger din Oo. at journalist. Iba po kasi malaki po yung pagkakaiba. Mali naman yun. Hindi sa set aside natin sila. Pero pagdating kasi doon sa description ng pagiging mamamahayag ng journalist, ibang-iba. Tsaka, bakit kasi nakatakip yung mukha mo? Oo nga, kung journalist ka, bakit mo kailangan takpan yung mukha mo? Bakit mo itago? Di ba kailangan nga makilala ka eh. Yun yung kauna-unahang ano mo eh, responsibility mo eh. Ipakilala mo yung pangalan mo at yung institution mo kapag nasa coverage ka. Eh, bakit kailangan mo magtakip ng mukha? May questioning ka talaga. Journalist ka, hindi mo alam na bawal magtakip ng mukha sa lungsod ng Pero Maynila. yan, di ba? Sa Maynila, inaprobahan yan. Ito partner, Kaya hindi mo masisisi yung mga pulis na ginawa nila. Tama yun. Tama naman. Kinwestiyon din ng mga police partner itong lalaking nakasuot ng mask naman at nakuha na ng tsako na sinasabing ginagamit para sa self-defense. Nauna nang pinagbawal ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagsuot ng balaklava sa mga publikong lugar. Gayon din sa loob ng mga gusali ng pamahalaan. 1,000 piso multa ang parusa sa first offense habang 3,000 piso naman sa ikalawang paglabag. Maaari namang ipakulong ng 15 araw at pagmultahin ng 5,000 piso ang mga lalabag sa ikatlong pagkakataon. At kaugnay po niyan, aba, kausapin natin ang makisig na tagapagsalita ng Manila Police District. Sabing, nag-comment sa kanya eh. Yung iba, parang ngayon lang sila nakita yung name niya. Yung iba naman doon sa statement daw, parang bigyan tayo ng assessment kaugnay niyan. Kausapin po natin si Police Major Philip Ines. Kapag binasa mo, pero pag binasa mo, nang wala yung space, major na.
Philippines. Eh, yung dating captain siya, Captain Philippines. Aba, kausapin natin, Major Philippines. Major, magandang umaga, Robert at Steve sa Gising Pilipinas. Good morning, Major. Mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpalang umaga po, Sir Robert, Sir Steve. At ganoon din po sa mga nakatubay sa inyong programa ngayon. Tingnan mo naman yan at Timbulan na lang. Napakaganda ng poses niya. Alright, si Sir. Sir, hingi kami ng assessment unang-una sa naging activity natin ng mga kababayan natin dyan kahapon. Ang dami, meron ka sa Luneta, meron kang nagpunta dyan sa may Recto, meron ka sa Liwasan Bonifacio. Kumusta po ang general assessment ng Manila Police District, sir? Yes, generally peaceful po, naitawid po natin ng maayos itong Trillion Peso March kung saan po nakita po natin na naging kalmado, organisado at payapa po. At nagpapasalamat po tayo sa ating mga kababayan na nakita sa panawagan ng inyong otoritas. Opo, nung nangyaring mga activities, meron syempre sir na medyo nagkasagutan, nagkaroon ng pagko-question which is normal din naman talaga. Yung nangyari lang sa Luneta na hindi natin pinayagan nung una na magprograma, tugtog, pinapanatili ba ng Manila Police District na tama yung naging desisyon yung mga tao nyo on ground during that time dun sa ginawa po nila na yun na pagharang? Una, Sir Robert, ang sila sa matagal yung panahon na gusto natin na mag-gusto sila ng permiso dito sa Luneta. Kasi po yung National Park and Development Committee. Kaya po, mapapansin na naglatag na po tayo ng mga road closure. Kaya lang po hanggang sa last day po, wala po tayo natatanggap yan. Meron po tayo kung pwede silang maglagay ng mga programa dito po sa Liwasang Bonifacio. Ito po kasi ay Freedom Park. Pero itong Luneta po, kailangan po humingi sila ng permiso dito po sa management dahil hindi naman po ito sakop po ng MMDA at hindi rin po ito sakop ng local government. May sarili po management po ito. Opo, yung partner kasi nandun ako, di ba? Binigyan ng likod na bibigong magprograma, pero eventually, parang maraming grupo yung pupunta na. Pinayagan ba? Sabi ng major, pinayagan nila sila magprograma doon. Ang mahalaga po dyan sa pinaipaliwanag natin at yung sinasabi po natin, hindi po po yun. Sinabi po natin na wala po talaga silang permit. Nakatulad po na pinag-claim nila na hindi naman po automatic na pag pumunta kayo dyan, ipapayagan kayo. May mga lugar po dito na hindi po pwede talaga mag-stage ng rally. At ganun po man po, sabi nga natin na Sir Robert, Steve, wala naman po bagay na hindi na pag-uusapan sa bukas na kaisipan. Ang mahalaga lang po na pag-uusapan natin at binibigyan po kayo ng pagkakataon. Kaya alam po, pinaliliwanag namin, dito po sa lugar na to ay wala po kayong pahintulot. At malinalabag po kayong patas. Opo. Partner, hindi mo pwedeng gawing argumento yung merong verbal approval. Tama po kayo doon. Yun po yung kasi yung hinihingi natin. At yun naman po yung kailangan po natin makita. Kung may pagpayag po ba yung ito pong lugar kung saan po sila magkakaroon ng malawakang pagtitipon. Major, isa pa kahapon, ang sabi ng bayan chairperson ni Teddy Casino, sabi niya sinungaling daw kayo. Hindi daw totoo na wala kayong alam na may Baha 2.0 rally dyan sa Luneta. Gamitin po natin itong pagkakataon na ito para sagutin kung ano man po yung pinanggit na yun at yung po paliwanag po ninyo, Major Ines. Yes, sa Robert and Steve, una po sa lahat, pinapatawad ko na siya. Ang sa akin lang po, nagsasabi po kami ng totoo. Kung saan po, naman po pwede po na sinasabi niyo po yung lugar na kung saan sila yung magdarami, pero wala po kami magulang po. Sinasabi rin po natin na totoo po, meron po kayo makikipag-ugnayan sa ating LGU. Pero papayagan po kayo at sinabi rin po doon, kung ano po yung ibigay sa inyong nakaraan, kung saan sabi po nila yung December 21, pinayagan nila. Pinayagan po kasi po, meron po kayo permission sa lugar. Sinabi rin po doon, papayagan din, ibigay po yung mga assistance na ibigay po sa inyo dati. Katulad po na magpuprovide po na magpupulit ng garbage, mag-ibigay po sa mga emergency medical team. Doon po sa lugar kung saan depende po kayo ng walang permit. Ito po yung Liwasang Bonifacio. Pero kung wala po permit katulad sa Luneta, siyempre po sabi nga natin, kailangan naman po natin yung respeto doon sa mismong lugar. Ito po ang namamahala. Kailangan pong humingi tayo ng permit. Opo.
At doon sa makikipag-ugnayan niya mismo, wala talaga. Up to the last minute, wala sila na i-produce na permit. Kaya kailangan yung ipasapad yung existing na policies na lungsod. Tama po kayo kasi meron po tayo na batas yung meeting. Pero kung saan nga po, marami po namin tinatanong kung meron na po ba nag-a-apply ng permit, kung meron na po ba ibinibigay ng permit. Hanggang sa last day po, wala po kami nakukuha. Ay sinasabi po namin sa kanila na hindi naman po pwede po na sinasabi nyo na kami magkakaroon ng pagpupulong. Pero wala naman po kayong sinapal na dito, galing po dito mismo sa management ng Luneta. Opo, dalawang major sa na-arresto, yung nagsasabing sila ay mga Facebook journalist. Ano nang balita doon? Yes, pagkatapos po natin itong maverifika, kasi nga po may mga nag-report sa atin ng mga concern na citizen doon. Dahil doon sa presence po itong tatlong individual. Nakita po ito dito sa may Plaza Salamanca, sa may Siyang Galaw, Avenue sa Luisa, Manila. Kasi nga po, nakaport po ito ng balaklava, tapos may test po sila, tapos test po niya, nakalagay doon yung friend, tapos may kepla pa po, yung tactical kepla na nakikita natin. May kakasal pa po, pare-parehas po silang tatlo, sabi nga po siguro yung mga observer sa kanila, hindi sanay na makakita may Naalarma. Yeah. Naalarma. Oo, naalarma. Kasi nakikita naman natin, matagal na natin kasama-sama. Alam naman natin yung makikita natin ng mga kaibigan natin dito. Ipinira makita na gano'n eh. Kaya ang ginawa po sa mga police natin, pinuntahan po at pinerifika. At pinapos na sa police station. At salamat nga po natin, itong mga tao na ito, isang 18 years old, isang 20 at 23, sila po ay, according sa kanila, sila po ay miyembro ng tinatawag natin. At ang nag-moto po sa kanila ay yung kilusang September 20 ano daw po sila nabibilang sa social media group na yun. Ang dami na po, naliwanag natin sa kanila dito po sa lungsod ng Maynila, ay meron po tayong ordinansa ng Tingiran, yung 9134 po. At pinagbabawal po yung mga nakabalaklava doon po sa mga katulad na pagpupunan. Opo. Major, nabanggit ba nila sa inyo kung bakit kailangan nilang takpan yung mukha nila kung nagpapakilala silang mamamahayan? Ano kami ordinance? Ang kiniklaim po nila, baka daw po mga red flag sila. Sabi ko, hindi ko rin makita po yung wisdom doon sa kiniklaim nila. Dati naman po, kaya nga po tayo naglalagay ng mga ID natin, sila mamamahayan. Alam ko na talaga tayo ay mga nagapagating balita. Pero tataka po tayo, bakit po yun ang sinasabi nila? At baka daw maipos yung mga mukha nila. Hintayin naman po kung talagang kayo ay iisip mong mamamahayan. Bakit naman po kayo matatapos? Palagi natin sinasabi, hindi ka aaray pag wala ka dito. Kaya nga po, nagtataka lang ako, Major, kasi sa dami na nag-cover na journalist dyan, nakabalata naman ang mukha namin, nakabalata naman ang mukha ni Steve, nagpapakilala naman na kung saan organization ka nang galing. I find it weird, personally, Major, parang ang weird lang sa akin na journalist, katakot ka? Bakit? Tama po kayo, yung pangalawa po natin dito, which is that kayo po ay nandiyan sa larangan ng informasyon at saka pagbabalita. Dapat po nabalitaan ko na meron tayong ganitong ordinansa sa lungsod ng Manila. Ang tanong dyan, Major, ano yung ginawa mo sila? Halimbawa, sila ba ay pinagpunta sa ordinance bar? Or may warning po na? Kasi baka mamaya, gayahin na naman sa susunod kung may kakasal na mga paasa mo at tipo itong halimbawa. Pinagsabihan po sila, binigyan po sila ng babala na meron pong karampatang po sa ito. Pero hindi naman po natin ito pinagmulta. Kasi yung first offense natin, meron po itong multang 1,000 at saka yung pakuntunin po dito. Meron po itong multa at nakulong po. Depende po ito sa pagpapasa ng hukuman. Ang sa atin lang po dito, yung tuloy-tuloy natin pagpapaalala sa ating mga kababayan na meron po tayong ordinansa na anti-balaklava dito po sa lungsod ng Maynila. At nakikita ba natin, Major, ano magiging move ninyo sa mga susunod pa? If ever meron pang mga activity, halimbawa na sinasagawa, lalo na ang lungsod ng Manila, laging dyan ginagawa, para maiwasan yung mga ganyan ulit. Kasi kagaya yan, kaya yan sila nagtukoy kasi nagsumbong yung mga tao dahil natakot sila na nakabalaklava sila and then magpakilalang journalist. Yes po, sabi dito yung tinatawag po natin na pagpapataas ng hantad ng informasyon sa ating mga kababayan na alam po nila na meron po nagbabawal na magsuot po ng mga wind covering, balaklava at nakalimulan dito. So meron po malaki na mga ganyang pagpupulong. Hindi po ito paninigil. Kung kayo naman po ay meron po mga karamdaman, meron po kayong mga
morbidity, ay papayagan naman po kayo. Ang mahalaga lang po, sabihin po kung ano po yung inyong nararamdaman at maintindihan naman po kayo. Pero yung sinasadya nyo lang po talaga na tumpahan yung inyong mo, iba pong usapan yun. Ayun. Isa pa, medyo, doon sa nangyari na pupunto sa Luneta, nag-try pumasok, di ba, partner dyan sa Mendiola, pero naharang hindi ba ang sabi ng iba, overkill, ang sabi ng iba, ayaw nyo silang mag-rally dahil pinoprotektahan yung mga kurahon. O, yun yung sinachat nila kahapon. Ano po tungkol dito ng PNP at MPD? Una-una po, pagdating po sa seguridad, hindi po dapat tayo maging pagpante o complacent pagdating po dyan. Di bali na pong sabihin na natin na sumobra yung ating paglalatag ng seguridad, isa po magkulang tayo. Ang mahalaga po dito, nababantayan po natin yung katatagan, kaayusan ng ating lugar. Ito po katulad po sa lungsod ng Maynila, kung saan ito po yung inok na government. Nakita naman po natin na yung mga nilagay po natin na mga harang ay nakita natin na very effective para hindi na po magkaroon po ng physical confrontation pa yung mga police natin at mga protester natin. Naintindihan po natin yung kanilang mga panawagan at kahit na po kami doon sa anti-corruption na call natin. Ang sa atin lang po dito, ayun sa ating mga kababayan, maging disiplinado lamang po, maging organisado at maging kalmado lamang po. Ayan. Pero bukod doon, sa mga naiulat kahapon, Major, baka may iba pa ba tayo na i-report dyan sa inyo na mga incident? As in, wala pa talaga yung mga nakihalo na ng gulo kagaya ng last time ng September? Yes, Sir Steve, Sir Robert, natutuwa po tayo dyan kasi nga naitawid po natin ng maayos. At ito po ay hindi lamang effort ng ating kapulisan, kundi ito po ay shared responsibility between the police and yung mga nagpupuntas na rin po. Sabi nga din, normal po, magkaroon po tayo ng diskusyon, pero ang mahalaga po dito, wala pong nagkaroon ng sakitan. Ayan, correct. At natutuwa po tayo doon, kasi sabi nga po natin, hindi po kaaway ang police nyo dyan. Ang police po natin ay, kami po yung protector of the weak, defender of innocent. Kami po ay mataas ang pagrespeto sa ating mga kababayan sa kanilang karapatan na ibigay yung kanilang mga nalooban. Ito po yung ginagarantiya ng ating saligang batas. At kami po bilang pulis ay para magarantihan na maibibigay nyo ng tama sa inyong salubin at nandyan po kami para proteksyonan po kayo. Sige, siguro, idol lang po sa akin, Major, sa mga susunod pong pagkilos na inaasa ko po, kasi makababa po pong diskusyon kung hindi sila masatisfied kung magkasulit ng dalawang protesta, ano po ang inaasahan sa seguridad? Mas mapaigting ito po ba itong ilalang ninyo kahapon? Patuloy po natin iangat yung ating asal ng pagbabantay para makita po natin na maitawid natin ang maayos. Naintindihan po natin yung mga salubin ng ating mga kababayan. Ang sa atin lang po ito, nakikiusap po kami na kung maaari po dito sa mga itong malakihang pagkilos, palagi po natin tatandaan na ang karapatan at kalayaan ay lagi pong may kakibat na responsibilidad. Natatapos po ang kalayaan kung natatapakan na po natin ang karapatan ng iba. Ayan. Sige, Major. Maraming salamat po sa inyong oras at syempre, tuloy-tuloy pa rin kami makikipag-ugnayan sa inyo. Lalo na ngayon, December na, dahil bukod sa mga rally, Major, mga mamimili dyan sa Divisoria, yung mga paghahanda ninyo sa Pasko, sa Bagong Taon, sa Nazareno, pukulitin namin ulit sa mga susunod na pagkakataon. Major, salamat po Yes, Sir Robert Trinity, marami pong salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Maibigay namin ang mga ganitong informasyon sa ating mga kababayan. Alam po ng aming district director ang aming pong sa Timon, Brigadier General Arnold Evangelista. Nakakaasa po kayo sa pabilis nararamdaman at legalidad at servisyo para sa Manila ito. Sa kapalong umaga po. Yan, kaya namin miss na itong si Major. Dahil nga pinibisitahin ko ulit yan. Maraming salamat po si Major Philip Tines at tagapagsalita po ng Manila Police District. Sinasabi ko po yung namimiss ko kasi nung ako yung nag-roaming sa may Manila area before. Ikaw na pagkakaroon sa akin yan. Correct. Saka nandun pa siya sa nasa Sampaloc area pa lang siya doon. Siya pa lang ang nagpinito sa Sampaloc at then eventually naging tagapagsalita siya ng MPD. Samantala, tuloy po tayo sa mga balita. Nagdaos din ang pagkilos
laban sa katiwalian sa iba't ibang probinsya. Sa Pampanga o King Pampanga, nagsagawa ng magkakaiwalay na protesta sa Angeles City. Tinatayang mahigit 1,000 miyembro ng iba't ibang grupo ang nakiisa sa pagkilos sa Barangay Santo Rosario. 300 ralista rin ang dumalo sa protestang pinangunahan ng kilusan para sa pambansang demokrasya. Sa Bulacan, daan-daan ding mga residente mula sa iba't ibang bayan na nagmarcha mula Kapitolyo hanggang Malolos Crossing. Sa Cebu, 10,000 naman ang dumalo sa protestang nanawagang panagutin ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Nagdaos din ang misa sa Basilica Madre del Santo Niño at saka nagsagawa ng Pilgrim March mula Puente Osmeña hanggang sa May Colon Street. Sa Davao City naman nagmarcha ang grupong Stop Corruption Alliance para manawagang panagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Nagsagawa ng pagkilos ang ilang grupong nananawagang magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos. Kahit walang permit, pinayagang magprotesta sa tapat ng mall malapit sa Edna Shrine ang grupong Marcos Alexan Network, Marcos Resign Movement, Bangon Sambayanan People's Movement, PDP Laban at Muslim Christian Alliance. Pero ipilit ni Communications Acting Secretary Dave Gomez na tatapusin ni Pangulong Marcos ang kanyang termino hanggang sa 2028. Hindi rin magpapadala ang Pangulo sa panawagang restoration at sa halip ay nangakong pananagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Kinundi na rin ang grupo ng mga retirado at aktibong general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, BJMP at Bureau of Fire Protection ang panawagan sa militar na bawi na suporta kay Pangulong. Founding First Saritang Association of General and Flag Officers, nagpalabas ang grupo ng manifesto para ipahiwatig ang suporta kay Pangulong Marcos at iginit na dapat manatiling hiwalay ang militar sa partisan politics. Pogi, anong oras na? Hoy, Pogi! Oras po natin, 6:28 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng GCash. Ngayong papalapit na ang Pasko, bukod sa sangkatutak na regalo, umaapaw na rin ang tech scams. Huwag mag-click ng mga kahina-hinalang links para palagi tayong G-safe. Maging mapagmatsyag at mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag hayaang sirain ng scammers ang diwa ng pagbibigayan at pagmamahala. Isang paalala mula sa GCash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing yan. GCash is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang dami nagme-message part. Doon sa ang galit din sila doon sa dalawang journalist daw. Mukhang kailangan din nila magpaliwanag kahit pinalaya na sila. Sabi dito, baka kaya nagtatakip na mukha. Hindi nyo kasing pogi. Hoy, lunes na lunes ha, huwag kayo nagbibiro na ganyan. Dito kayo o sa kabila po kayo? Kailangan din nating malaman yung paliwanag din nila kung bakit na ganun. Kasi hindi pwede na... Mayroon kasi sa kabila eh, meron din dito. Kaya, kung sinabing sila ha, baka yung... Pero pare-parehas lang naman siguro yan sa loob. Journalist, kahit hindi journalist, para makapag-penetrate, makasama doon sa mga nag-aaral, then eventually, di ba? Ay, dito nga. Marriott Hotel Resorts Drive. Ito nga yung Marriott Hotel. Kasi marami kasing pasukan ito. Ano po? 299. $797 po. 797 po. Ang 797. Yes. Ingat po. God bless po. Pagdating sa Recto mismo, Steve at Robert, madadaanan na ng direksyon ang Mendola Beach Arch dahil wala ng mga barbed wire at concrete barrier malapit sa University of the East at maluwag na rin yung kalsada Paligarda. Sinabi na lamang kasi sa sidewalk yung mga Ayan, so na-drop na natin sa masa. Maraming salamat po. malinis yung mga
sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po. Pero makakakita ng ilang vandalism sa Center Island. Meron pa rin. Bago ba yan? Bago, kahapon lang